What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, nandito tayo sa farm, no? So almost 2 weeks tayong di nagpunta dito. At malaman natin kung ano yung mga gagawin natin dito, mga pwede natin kunin, at kung ano yung mga nangyari sa mga binibreed natin ng mga isda, at yung mga pinapahatch natin dyan, na kung ano-ano. Tignan natin isa-isa. Tapos yun, may dala akong mga fry. Dahil nga sabi ko nung nakaraang video, magdadala ako ng fry. So meron ako isang batch dito na AFR. Ayan, isang batch yan. So mas mabilis kasi talaga magpalaki ng mga fry pag mga ganitong klaseng mga fans ang meron ka, lalo yung mga malalaki na may lumot. Kasi yun yung may kinakain sila doon sa lumot, kaya yun, hindi sila nagugutom. At mas mabilis talaga pag ganito yung setup. So tingnan natin kung saan natin pwede ilagay, tapos tingnan natin isa-isa yung ating mga isda dito sa farm. So yung mga kasang, no, ikutan lang natin na mabilis. Nasilip ko na rin naman to kanina. At ayun, kung makikita nyo to, napakadami na nung, ito may mga fry yung AFR natin dito, tapos ang daming parang yung mga itlog ng suso dito sa gilid. Hindi ko alam kung masama ba yan o ano ba yan, kung nakakabuti ba yan. Tapos yun, medyo crowded na yung ating dito, yung ating mga halaman. So inisip kong bawasan yan, pati ito napakarami na, nakaangat na sila sa nakaangat na sila doon sa tubig. At medyo sobrang dami na. Kaya hindi rin maganda pag sumobra na yung dami. Kaya maganda bawasan din. Hindi kagaya nito, ito medyo okay pa to kasi ayan, medyo maluwag pa sila, nakakalangoy pa yung isda. At hindi pa masyadong crowded. Ito kasi parang hindi ko na maintindihan. Tapos yun nga, maraming may dito may AFR dito. Yan, may mga fry. At meron tayong trio dyan. Dito naman yung mga danyos natin. Hindi ko alam kung makukuha ko to ngayon kasi wala akong lalagyan ng mga kukuhanan. So yeah, marami tayong danyos dyan, hindi na makita dahil nga sa kapal nung halaman. So kukuha ko ng halaman na to, lagyan na lang natin sa bahay. Kasi ito yung mga danyos natin. Yan, pang to yung dahon. Mga danyos natin, yan, marami pa rin dito, pink, green, walang kulay. At yun nga, marami ring halaman. Dito gumapang na rin yung sunset natin, Hygrophila sunset. Naglagay ako dito isa yan, dumadami na rin. Tapos yun, nagtira ako dito ng trio. Kaya kung mapapansin nyo, trio, meron na rin siyang mas maliliit at meron siyang maliliit. So nagda-drop sila dyan at unti-unti na rin dumadami. Napakarami kong breeder ng AFR dahil hindi ako nag-release nyan nung nakaraan at madami akong tinabing breeder. So napakarami rin ng fry natin ngayon. Ayan, isang batch to. Grabihan talaga. Dito naman, ano ba meron dito? Ay, mga male AFR lang nilagay ko dito. Mga hindi ko pa alam kung anong ilalagay, kaya nilagyan ko muna ng mga male. So meron tayong dalawang male na AFR at isang male na HB Blue. Baka dito ko na lang ilagay ito. Dito na lang natin ilagay muna. Yan, dyan. Kukunin ko yung mga male natin dyan at ililipat natin. Tapos ilalagay ko to dito yung mga fry natin ng AFR. Sana walang mangyari at lumaki sila dyan. Tapos dito naman, Blue Panda. Yan, yung mga fry dati yan, bibilis na rin, malalaki na rin yung mga Blue Panda natin dito. Yun o. Tapos, dito muna tayo. Ito yung mga natin, mga immortal nating isda. Yung mga swordtail. Nasaan ba yung mga yun? Ang dami na rin halaman ito. Ayan, may nakita ang mga fry pa. Kung nakikita nyo. Yung mga fry. Iba't ibang size ng swordtail. Ang bibilis talaga lumangoy nito. So inayaan ko lang yun dyan. Kung kakailanganin ko magbenta nyan, kukuha tayo dyan. Tapos itong pinarami natin, ito nakakatawa talaga sa lahat. Ito ang gusto ko lagi makita. Yung dalawang pair natin na tuxedo ko'y gapi, naglagay ako dito. Ayun, dumami na sila, grabe. As in, may 50 peraso na to. Tapos mga jubi na sila, so may mga kulay na. Ayan, ang gaganda. Nagbe-breed na rin yung mga yan. So, pwede tayo mag-release niyan. Pwede akong kumuha niyan siguro ngayon ng ilang trio o pares. Para sa mga gustong bumili, nakukuha tayo dyan. Mas message nyo lang ako. Buwasan natin to kahit 2 trio. So, yun. Sa mga nakaabang dyan dito, may mga nakaabang dito mga nagtatanong. Ayan. Dami nila, mga may kulay na yan. So bawasan na natin yan para kumita na rin tayo at makabili tayo ng pangkain nila. Magastos na bumili ng pagkain ng isda. Yung ating mga albino koi dito, wala pang mga fry. Kahit yung nasa bahay natin, wala pang fry.
Medyo ang tagal na natin to pinibreed. Wala pa rin tayong fry niyan. Tapos naglagay na ako dito ng isa pang albino koi. Na akala ko ay magda-drop pero wala pa rin ako nakikitang fry. Tapos dito yung crayfish natin, yun nag-hatch na raw nung nakaraan sabi ni Papa at pinagpag niya na. Wala na dito yung breeder. Tapos andito yung mga craylings. So yun, may mga craylings na tayo dito na maliliit pa lang, hindi ko alam kung gaano kalaki. Subukan natin kumuha para mas mapakita ko sa inyo. Dito sana meron. Ayan. Meron. Ganyan kalalaki. Mukha na siyang crayfish. Ayan, tatalo. Jump. Yun, nag-jump. Ayan, mga ganyan kalalaki pa lang. Pero ayun nga, successful tayo dyan. At meron tayong napahatch ulit. Hindi ko lang alam kung gaano karami. So magre-release din tayo soon ulit ng mga maliliit. Hindi naman ako nagre-release ng malaki, puro maliit lang. So abangan nyo na lang pagre-release natin dyan. Dito nilagay ko dito ay HB Blue. Na hindi pa ako maasang merong fry. Ang umaasa lang ako na lumaki sila at buhay pa sila dito. Nasaan na ba yun? Medyo maitim yung tubig. Hindi ko alam ba't maitim yung tubig. Wala makita lumanangoy. Mahirap din makita yung HB Blue kasi pag ganito eh. Kulay itim kasi. Hindi ko sila makita. Itim ng tubig. Ano nangyari? Hindi natin makita. Lakasan na lang natin to para baka sakaling luminaw yung tubig pag malakas yung pump. Saka natin yung pump. Dito naman yung mga red balloon platin natin. Makakakuha na ako nito ngayon. May kuryente dito. Ang ginawa ni Papa dito, sinaksak niya yung pump. Gawa ulit siya ng kuryente dyan. Ito yung mga red balloon platin natin. Malaki na sila. Pero parang tingin ko medyo mabagal yata ang paglaki nila ngayon. Malamig kasi yung panahon eh. Marami pa rin tayo red balloon platy pero hindi ko pa alam kung may makukuha pa ako dyan pandenda. May order kasi ako nyan. Ito naman goldfish. Meron pa tayo dito mga ilang peraso lang to. Siguro mga 10 na lang yata to, 20. Ang mga goldfish natin. Kayaan ko na lang muna sila dyan. Ayan. Meron tayong apache. Yung mga nakikita ang apache, yung mga red black. Mga black. Tapos ang daming gapi. Yung mga gapi natin na naghalo-halo na dito. Tumalon lang yan dyan. Dami na. Kailangan ko na yata i-reset talaga to para mapakinabangan natin yung pond. Malagyan natin ng gapi. Mas maganda mag-breed ng gapi talaga. Dito naman yung mga gapis natin. Madami. Ito, naglakihan na yung mga natin. Ano ba dito? Blue Panda. Yung mga Blue Panda. Marami ano. Dito, yung pampalinaw to ng ano yung tubig eh. Mga hair algae. Yung mga buntis na pala yung Blue Panda dito. Pwede na rin kunin to. Ito yung hair algae. Dito natin nilalagay yan para sa ma-filter. Sa filter box natin naman. Dito red balloon, tuloy-tuloy pa rin. Ayan may mga, may gapi ako nakikita. Mga fry tayong red balloon. Dito naman, napakarami ng fry natin ng AFR. Hintayin natin lumaki. AFR yan. Blue Panda, ito madami rin dito. Fry Juby, breeder size, halo-halo na dyan. Puro ano naman to. May mga bagong drop na Blue Panda. Madami rin to, mga mahigit 10 rin kasi ang breeder ko dito. So unlimited na yan, unlimited supply na natin na Blue Panda. So yung ating green cobalt, pinaparami ko pa ito eh. Ayan, may mga bago ng fry ulit.
green cover natin. Hindi ko pa to ginagalaw ulit kasi halos naubos ko to. So ngayon pinaparami ko ulit para kumapal ulit yung mga isda. Ngayon kung mapapansin nyo, ang dami fry. Kita nyo ba? Masyadong yung focus niya. Yan, halo-halo yan. May mga fry, may mga breeder size. Ganyan lang naman sa isang batya, no? Pabayaan nyo lang yung gapi dyan. Kung mabubuhay yung breeder nyo, kung hindi mamamatay yan, dadami talaga yan. Yan, mga fry na. Crayfish natin, kamusta kaya dito? Tatago naman lagi. So trio na yun nandito ulit. Yan. Trio na yun nandito ulit kasi nga ano na ni Papa yung isa. Hatch niya na. Dito, ayan, dumadami na ulit yung mga fry natin ng red balloon platy. May mga fry, palakihin muna natin yan. Kasi nung nakaraan, nag-release ako na nag-release niya, daming umorder. Naubos naman yung ko. Stock to. Meron pala tayo ditong kinakain tayo ng goldfish eh. Natin dyan. Kinakain ng goldfish yan. Mga duckweed. Yan o, kinakain nila o. Maganda yung duckweed sa koi saka sa mga goldfish. Dito meron pa tayo ditong meron din tong crayfish eh, pero hindi pa nag-hatch yan. Eggs pa lang, hindi natin makita. Tapos dito, yan, namumuti yung tubig. Bala ko lagyan ng lupa din yan eh, kasi walang lupa sa ilalim to eh. Pag may lupa siguro yan, hindi na mamumuti yung tubig yan. Tapos may mga breeder pa rin tayo dyan. Sa ilalim eh, no? Malalaki na yan, hindi pa nagda-drop. Tapos dito, yung nag-drop na dati, ayan. Yan, kung mapapansin nyo yung mga breeder, ayan, mataba pa isa. Tapos yung mga fry niya, ayan, naging juby na yung iba. Ito, mga fry to dati. Iba-iba size. So, yan, may mga nakaka-survive kaso hindi ganun karami. Kaya, mas maganda siguro ilagay dito yung kaso baka kainin ng malalaki. Baka may problema din sa tubig eh, kaya hindi nakaka-survive yung iba. Ito lang yung laman niya. Pero dati yan, trio lang yan. Ayan, dami na nila. Madaming konti. So yun mga kasang, yan lang muna ang update natin ngayon dito. At update ko ulit kayo pag dumaan ako ulit dito. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.